Ipapaliwanag ko in 1 minute. I mean it! Hello! Karma is real. Maniwala kayo. Natarayan ko si General Torre. Sorry ha, sorry talaga. Nasabi ko na may balik yan, magdahan-dahan ka. Di ko naman alam, natatalsikin siya. Diyos ko talaga naman. Paano pinagde-demote yung mga tao? Tama ba yun? Mga kapwa general niya yun. Hindi naman tama yun. Dapat magkonsulta ka muna at may bossing ka. Itsura ng Section 26 dyan sa NAPOLCOM law. Siyempre, yung bossing mo sa SILG, head ng NAPOLCOM yan. Tapos, hindi mo pala kinonsulta, naglarga ka agad. Baka naman, bekenemen, pumasok na sa ulo na talagang magiging presidente, vice-presidente, at iba pa. Naku, mahirap yan. Maraming nagsisiksikan dyan. Isang malaking marathon ang 2028. Kaya, wag nang ipaskil sa mga PNP ang kamukhaan natin. Isang mapagpalang araw muli sa inyo lahat at welcome. Magandang araw, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Sana kayo ay gabayan ng Panginoon Diyos sa lahat ng oras, ano man ang iyong ginagawa. Okay, mabuhay at welcome. Okay, so ito mga kababayan na. Ito pong si General Torre, Nicolas Torre, Chief PNP, ay kamakailan na isinibak ni Pangulong Marcos. Okay? Nag-trending, nag-trending po sa social media itong pagkasibak kay Torre. Meron mga naawa, meron mga natuwa. Okay? Siyempre, expected yan. Actually, maraming natuwa Maraming nagbunyi dito sa pagkasibak kay Torre. Siyempre, alam natin na yan po ay mga galit kay Torre. O meron din namang natuwa, meron din nagalit, no? Meron ng hinayang. Alam na po ninyo kung sino yung mga nanghihinayang na yun. Siyempre, una-una dyan itong si De Lima. Okay? Si De Lima. Siya po ay nagtataka daw kung bakit sinibak itong si Torre. Ito naman yung si Akbayan Party List Congressman na si Percy Sidanya ay dapat daw ang sinibak yung mga may kinalaman sa flood control. At hindi si Torre. Okay? Kung halimbawa, congressman ang may kinalaman ng congressman, halimbawa lang halimbawa lang. Kung ang congressman ay may kinalaman sa flood control, dapat din ba sibakin? Sino magsisibak? Sino sisibak? Si BBM? O personal dapat mag-resign ang isang congressman kung siya man ay may kinalaman sa kalokohan sa flood control, anomaly. Pero balik po tayo Balik po tayo dito sa pagkasibak kay Torre. Okay? Alam po niyo mga kababayan tayo po ay naghagilap, no? Nagmatsyag, nag-abang-abang sa mga lalabas na balita. Kaya nga ngayon lang tayo kapag salita patungkol dito sa pagkasibak kay Torre dahil tayo po ay nag-aabang sa mga lalabas na balita kung ano ba talaga ang dahilan, bakit siya sinibak. May nagsasabi sa balita na hindi daw po yata nagkasundo o hindi magkasundo itong si Torre at si John Vic sapagkat meron daw ginawang aksyon itong si Torre na hindi dapat lampas sa kanyang kapangyarihan. Yan daw ay ang iresapol niya itong mga PNP official, lalo na itong second on command na si Milencio Nartates. Ito po palang si General Milencio Nartates. Ito po pala ay malapit sa mga Marcos. Dahil ito po ay taga Ilocos
At ito din po ay dating naging police regional director ng ni Amy Marcos. Malamang ito ay nung panahon pa na governor pa si Amy Marcos sa Ilocos. So ibig sabihin, malapit po ito sa mga Marcos. Si General Melencio Nartates. Isa pong general na produkto ng PMA. Siyempre pagka PMA, matataas po ang kanilang mga standard. Hindi basta-basta ang kanilang mga standard, ang kanilang mga pagdating sa leadership standard. Yan po ang PMA. Yan po ang galing ng PMA. Kaya karamihan po ng PMA tayo po ay humahanga. Meron din naman mga bulok. Katulad ng isang mahilig kumahol. Alam niyo na yun kung sino yun. Alam niyo na yun kung sinong mahilig kumahol na bulok na itlog. Tawag nila asong ulol eh. Asong ulol tawag nila. Taga-PMA yung graduate yun ng PMA. Kaso lang, bulok eh. Mismong kapwa niya PMA ay tinatawag sa kanya bulok. Bulok na itlog kumbaga. Ito pong si General Nicolas Torre ay samot-sari ang mga lumalabas na issue. Okay? Kaysa lumaki daw ang ulo, kasi nga siyempre di ba? Puro papuri po kanyang tinanggap nung kanyang inoperate itong si Pastor Apollo Kibuloy, maging itong si dating Pangulong Duterte, si PRRD, kanyang inoperate, puro papuri ang kanyang natanggap doon mula sa kalaban sa mga anti-Duterte. Sa Pinglawan, Dilawan, sa mga leftists, at maging sa loyalista. Yun po ang mga pumuri kay Torre. Pero, galit naman po ang kanyang tinanggap mula naman sa kampo ng mga Duterte. Sa supporter ng mga Duterte. Okay? Kamakailan, nag-viral po itong video, no? Kung saan itong si Torre, abay katindi ng kanyang bodyguard o ano ba yung tawag dyan? Escort. Mayroon pang tugtog. Kumbaga parang para bang may parada. Parang may parada. Napanood ko po yung video. Tayo po yung nagulat para bang talo pa niya ang presidente kung umasta pag gumamit ng kanyang mga escort. Nakasakay pa sa black na ano ba yon? Land Cruiser. May nagsasabi na yun daw po ay bulletproof. Grabe, no? Awesome. Awesome talaga itong si Torre. Talagang sikat. Talagang sikat. Popular nga. Tawag ni Dilima. Popular. Popular. Alam po ninyo mga kababayan na isa po sa mga na gulat ako itong ni-reveal ni Senador Amy Marcos. Itong ni-reveal ni Amy Marcos sa kanyang interview kamakailan. Na ito raw po si Torre pala ay napapansin, no? Nahalata. Okay? Na namumuliti ka. Okay? Kasi nakikita daw yung picture yung galaw ay napapansin, nahahalata ng kapulisan na itong si Torre ay namumuliti ka. Ito po pakinggan po ninyo itong panayam ng media o ang pahayag ni Amy Marcos sa media. Okay? Patungkol po dito sa nababanggit natin na itong pamumuliti ka ni Torre. Ito po, pakinggan po ninyo mga kababayan. Sabi ni Senator Amy Marcos, maaring hindi na happy si DILG Secretary John Vic Remulla sa PNP Chief. Hindi raw kasi kinukonsulta ni Torre ang DILG Chief sa mga balasahang pinatupad bukod pa sa umano'y ambisyon nito sa 2028.
masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaske yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Kaya parang inaabangan na rin inaabangan na rin ng ibang tao dahil may nadidinig na pang-aabuso. So ayan po ang nabanggit ni Senador Amy Marcos patungkol dito kay Tory. Ito daw po si Tory pala ay napapansin na ng kapulisan na namumulitika pagkat nakikita pala yung mga picture. Ay ako, actually hindi lang picture ang napapansin ko noon pa eh. Okay? Video kung saan itong si Tory ay nagsasalita patungkol sa mga Duterte, kay Kibuloy, maging itong mga Duterte supporter, pinapatulan niya, no? At sinasabi niya, mga Duterte, maliit lang ang kunti na lang ang mga supporter niyan. Sabi pa ni Tory kamakailan, ang mga DDS daw, wala nang bala. Ibig sabihin, walang bala, ibig sabihin, wala nang maibato. Wala nang maibatong issue. Yan po yung ibig sabihin ni Tory. So pinapatulan niya ang mga Duterte supporter. Okay? Hindi po yung karaniwan sa isang pinuno ng pulis na babanggitin mo ang mga tao o supporter ng isang politiko. Hindi po yung karaniwan sa isang pulis. Di ba? Bakit pati yung hindi mo na trabaho, pakikialaman mo pa, halata na namumulitika ka. Okay? And then, sa mga interview niya, matindi ang mga atake niya sa mga Duterte. Okay? Ngayon, dahil po dito sa nireveal ni Amy Marcos, mas lalo na pagtibay ang ating hinala. Okay? Na yung mga aksyon ni Tory kay Kibuloy, kay dating Pangulong Duterte, ay yun po ay sa akin palagay, ito opinion ko lang naman ito sa akin palagay, yun po ay may halong politika. Okay? Ano yun? Maingay. Okay, so yun. May halong politika, Okay? Dahil obvious naman Di ba? Pati yung hindi niya dapat gawin, kumbaga lampas na sa kanyang kapangyarihan, lampas na sa boundary, labag na sa batas, ginagawa ni Tory, at sa ating palagay, yun po ay paraan niya para lalo siyang sumikat. Para palabasin na siya ay matapang. Banggain mo. Para sumikat ka, banggain mo ang sikat. Yun di ba? Yun Para makilala ka, banggain mo ang sikat. Di ba? Yan po ating palagay. Noon pa lang sinasabi natin na mukhang itong si Tory ay namumulitika. At pala, hindi lang pala tayo nakapansin, mismong sa kapulisan sa loob ng organisasyon, napapansin pala si Tory ng kapulisan na namumulitika. Ito nga mga pinklawan, mga dilawan, nababanggit ang kanyang pangalan na malakas daw. Malakas na kandidato para sa 2028, may nagbabanggit na itong si Tory ay pwede rin maging katandim ni Rizal Tiberos sa 2028. Meron namang isang dilawan pinglawan, malakas daw itong si Tory bilang kandidato sa pagka-senator sa 2028. Kumbaga, ngayon pala pinapromote na itong si Tory. Okay? So ngayon, ang paraan ni Tory para lalo sumikat, banggain mo ang sikat. Yan ang mga Duterte. Ang mga kakampi ng mga Duterte.
Di ba tama? Dahil doon, sa ginawa niya, sumikat siya. Puring-puri siya ngayon ng mga kalaban ng mga Duterte. Mga dilawan, pinklawan, mga liptis. Puring-puri siya eh. Di ba? Puring-puri siya, sikat na sikat siya. Sa mga yun. Ngayon, ako yung nagulat, no? Mas lalo na pagtibay ang aking hinala na itong si Tory ay namumulitika dahil alakalain po niyo mga kababayan na ay sa aking wall, sa Facebook, no? May sa aking wall, may dumaan. May dumaan na friend request, accept or reject. Tawag doon. Facebook, may dumaan. GNT for Senator 2028. Ibig sabihin, GNT, ito po, pakikita ko sa inyo sa screen. GNT. Ibig sabihin ng GNT, General Nicolas Torre. Senator for 2028 at nakalagay po ang mukha ni Torre. Okay, ito po, tingnan po niyo mga kabayan para malaman ninyo na itong ginagawa ni Torre ay talagang may halong politika. Okay? Okay, ito po Ayan GNT Senator for Senator sa 2028. Okay? Ayan. Kaya tinitingnan ko itong mga nagko-comment, yung mga reaction mababa po ang reaction eh. Mababa ang views, mababa ang reaction, okay? So, diyan malalaman natin kung talaga bang itong si Tory ay gusto ng mga tao o hindi. Sa reaction. Kung maraming supporter o hindi. Okay, kung yan po umabot ng 1,000, ay masasabi natin na 1,000 o 5,000, masasabi natin na maraming supporter si Tory. Pero sa ngayon nakikita ko ay kukunti lang. Iba merong 200 plus, meron pa ngang wala pa 100 Okay? Mayroong like, 3 lang 3. May mga nagko-comment dito, puro papuri sa kanya, mangilan-ngilan, okay? Okay? So yan po yan po ang patunay na itong si Tory ay talaga may planong pumasok sa politika. Kaya nakakatakot po nakakatakot itong si Tory sapagkat sa ating palagay ginagamit niya itong kanyang pwesto para mamulitika. Okay? Hindi kaya dahil dyan itong mga kapulisan nagsusumbong kay Amy Marcos. Kaya nalaman ni Amy Marcos na itong si Tory ay nahahalata ng kapulisan na namumulitika. Hindi kaya? So ma'am, namumulitika na rin siya? Start na? Parang yun yung sense ng ibang kapulisan. May naririnig lang ako. You find it disturbing yung parang sabi niyo ma'am pamumulitika po ni General Torre? Ewan ko kung anong marathon yung tinatakbuhan nila. Marami sila masyado. Yan po ating tanong. Hindi kaya dahil sa nahalata ng kapulisan sa loob ng organisasyon ng PNP na itong si Tory ay namumulitika, may planong pumasok sa politika, kaya nagsumbong kay Amy Marcos. Itong style ni Tory para makilala, para sumikat, para bumango sa mata ng publiko. Itong style na ito ay style na po ito ng style po ito ng mga dilawan. Style din po ito ni Trillanes. Para sumikat, para bumango, banggain mo ang sikat. Di ba ang mga Duterte sikat, di ba? Popular ang mga Duterte. Ngayon, para si Tory ay maging popular din,
ibanggain mo ang popular. Banggain mo ang sikat. Di ba? Para lumabas ang image mo, lumabas sa mga tao na ikaw ay matapang, may paninindigan, hindi takot. Ganun ang image eh. Propaganda ba? Propaganda. Pero siyempre, tayo naman ay alam natin na sa resulta ng trabaho, resulta ng gawa, paglilingkod sa bayan, alam natin na kabaliktaran. Itong propaganda ng mga kalaban ng mga Duterte. Alam po natin yan eh. Di ba? Kaya kahit anong propaganda nila, hindi po nababago ang ating paniniwala, ang ating suporta sa mga Duterte. Yan po ang ating nababasa mga kababayan dito sa mga galaw ni Torre. Galaw ng dilawan. Galaw ng dilawan. Nakita nyo naman. Ang mga nagpo-promote kay Torre, mga dilaw. Mga dilaw. Trillanes, Hidarian de Lima, Akbayan. Mga dilaw. O yung ibang mga loyalista. Ngayon, balitaan natin mga kababayan na kasi itong si Torre daw ay napahabalita na plano daw ilipat o bigyan ulit ng pwesto sa gobyerno para maging isang plano yata siyang ilagay o i-appoint bilang anti-corruption czar. Okay? Pagka yan po nagtotoo, halimbawa natuloy itong plano na i-appoint ni BBM itong si Torre bilang isang anti-corruption czar, no? Kumbaga bubuo ng isang departamento na kung saan ay ang mamumuno si Torre at ang departamento na yan ay masasabi natin na patungkol sa corruption. Kasi dito sa isang nabanggit ni Claire Castro na ito daw si Torre ay ito daw si Pangulo Marcos ay ano ba yan? Okay. Ito daw si Pangulo Marcos ay plano yung ilagay o bigyan ng posisyon si Torre, posisyon na kung saan si Torre lamang daw ang makakagawa. Okay, grabe no? Lupit Si Torre lamang daw ang makakagawa. So, ibig sabihin, kaya ganun po kataas ang tiwala ng Malacanang kay Torre. Walang iba na makakagawa kundi si Torre lamang dyan sa posisyon na ibibigay sa kanya. Yan ang sabi ng Malacanang. Ito po, pakinggan po ninyo itong sinabi nitong si PCO Undersecretary Claire Castro. Okay. Sana si General Torre, no? At may ibibigay kasi sa kanyang pwestong napakabigat na sana matanggap niya. Kasi yun talaga yung balak, yun talaga yung gusto na ipagawa ng Pangulo. Mabigat yung posisyon, mabigat yung trabaho. Siya lang. Oh, yun, isa pa. Mukhang siya lang ang makakapagtrabaho nun. Diba? Yun kasi yun nasa plano ng Pangulo. Yan Walang ibang makakagawa kundi si Torre lamang. Grabe, no? Wow. Congratulations, Torre. Ikaw na. Ikaw na. Ikaw na ang magaling.
ikaw na ang mahusay. Okay? Talo mo pa si Bini Abante. Di ba sabi ni Abante siya daw ay mahusay? O ang tamang bigkas. Nababasa ko sa mga post sa social media, sa Facebook. Sabi daw nagko-complain ito si Bayan. Itong si Bini Abante ay nagreklamo, damay daw sila mga mahuhusay. Wow! Ang galing, ano? Damay daw sila mga mahuhusay. Kaya dahil itong si Tory ay nabanggit o sinabi ng Malacanang na walang ibang makakagawa kundi si Tory lamang, ibig sabihin meron pang mas mahusay kay Abante kundi walang iba kundi si Tory. Ngayon, mga kababayan, kung sakali man yan po ay magkatotoo na i-appoint o bigyan ng bagong posisyon si Tory, at ang madalas na ang malakas na ugong-ugong ay anti-corruption, no? Malamang at sa malamang, yan din po ay gamitin ni Tory sa pamamumulitika. Kung ang PNP ay nagamit niya ang kanyang posisyon pala o ang kanyang posisyon pala bilang PNP chief, kahit daw siya pa CIDD chief, nagamit niya para sumikat, sa ating palagay, baka sakali pag siya in-appoint, pwede kaya na gamitin niya rin sa pamumulitika itong kanyang posisyon kung sakali. Yan po ang ating tanong. Yan po ang ating tanong.